Okay, nandyan na kayo? Okay, let's read all together in Romans 3:24. Ready, basa. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Manalangin tayo, Panginoon, salamat sa iyong salita. Nagsasabi itong totoo na kami, Lord, na dati ay nakulong at kami ay nagapos doon sa kasalanan, pero nakawala kami at pinawalang sala kami, Lord. Not guilty in your sight because we have received justification through the redemption that is in your Son, Jesus Christ. May you help us, Lord, as we continue in this series of this doctrine, a very important doctrine wherein we sometimes neglect kasi akala namin ang buhay namin ay okay-okay lang. Lord, tulungan niyo kami na sana ay maging aming pag-walk ay hindi po sana katulad kahapon na meron kaming maraming shortcoming. Sana, Lord, tulungan niyo kami ma-improve pa at thoroughly furnished unto all good works. At wala na pong ibang instrument para kami ay maging maayos ang aming buhay bilang anak niyo at katanggap-tanggap ang aming mga ginagawa sa inyo, kundi sa ayon lamang sa inyong kalooban at salita. Bless you po, Panginoon, ang bawat isa na makikinig ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. So kayo po ay magsiupo na. Salamat sa Panginoon sa bersikulo na ito na nagsasabi na being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. But before it was received to us, being a recipient, na tayo man ay nakatanggap ng pagkawalang sala, pinawalang sala tayo sa harapan ng Diyos dahil sa Kanyang biyaya at sa pamamagitan ng katubusan nandyan lamang kay Kristo. May mga bagay na 10 na ating pag-usapan, na mga masaklap na bagay na kung saan ay kailangan nating maintindihan rin kung ano doon, ano ang nangyari natin, anong kalagayan natin dati, no, nung tayo pa'y hindi ligtas. 10 bagay na nagbibigay ng kalagayan na kailangan natin ng redemption. No? Why we need, or why there is a need. Bakit may pangangailangan? No? Bakit may pangangailangan? No? Kagabi, si Joboy may assignment. Kasi nasa Pilipino siya, na subject. Tapos kami na mga guro, ako principal, baliktad. Hindi pala, ako principal, siya ang teacher. No? Tapos sabi ni teacher, Mercy, sabi niya na, principal, kailangan ng kwanto, additional, supplement. Sabi ko naman, sige, anong kailangan mo? History? Sige, nood kami ng movie ni Andres Bonifacio. Yan. So makata na kami kagabi, hanggang kagabi mula na umaga. No? At inilala namin ang mga bayani ng Pilipinas. No? Dahil dito, mga kapatid, ay merong pangangailangan. No? There is a need. Sabi nga ni Andres, pag ikaw, Rizal, pag hindi tayo gagalaw, ay wala tayo. Hanggang buhay tayo na masakop sa mga praile. Sabi ni Rizal, alam mo, Andres, ang pakipagbaka ay hindi sa itak, kundi sa utak. Sabi ni Rizal. Kaya sabi ni Rizal, hindi lahat ng labanan ay sa itak, kundi sa bulpen. Kaya sulat si Rizal ng El Perebosterismo at saka Noli Me Tangere para laban sa mga praile. Diba? Kasi there is a need of freedom. No? Kasi masaklap ang kalagayan nila. Kasi 2 things, mga kapatid, na malaman natin dito sa ating pag-series natin is the miserable situation. Kasi misery yung nangyari sa kanila sa panahon ni Andres at saka ni Rizal. Pero si Rizal, talagang nakapag-graduate yon. Si Andres, hindi. No? So medyo hindi masyadong edukado si Andres. Pero makipaglaban din siya. No? Para aalis ang mga Pilipino doon sa mga pagkasakop ng mga praile. Pero mga kapatid, ang nangyari, akala natin na tayo, kaya nating paglabanan ang miserable situation
At ilagay natin ang ating sarili to a majestic seat. Majestic seat. Akala natin kaya yan. So, two things dito sa ating part 5 ng redemption. The need of redemption. Part 5 ito. Taglit. Mamatay na. Ito yung part 5, no? Doctrine of redemption. Ilagay natin para doctrine of redemption. So, bakit mga ilangan tayo ng redemption? Bakit po, mamatay? Kasi nandun tayo sa miserable situation. So, there is a need. Part 5 na tayo. There is a need because there is a miserable situation. Kaya lahat ng tao ayaw ng miserabling buhay. Sino ba sa inyong gusto? Wala. Wala nga. Gaya na sabi ng Bible, God is not willing that any should perish. Amen? Kaya sabi ni Andres, ilabas ang mga sidula. Sabi niya, itong maliit na papel ang naglalagay sa ating miserabling sitwasyon. Sabi niya. At doon nasimula ang katipunan. Yon. Si Supremo, siyang nagsimula. Ayun, tuloy-tuloy na ang labanan. Pero akala niya, kaya niya. Hindi niya kaya. Bakit? Walang baril eh. Itak lang eh. Diba? Makakuha lang silang baril pag makakuha siya ng saksaki na mga soldier. Doon pa. Wala silang ammunition. Amen? So, it's just like that, mga kapatid. Akala natin, kaya natin tanggalin ang ating sarili sa miserable na situation. At akala natin, kaya natin pagtagumpayan. But God changed His plan nung hindi tinanggap ng Hudyo ang kanilang hari. There is a dealing. It was not an immediate dealing, actually. It was planned before heaven and earth. Amen? Kung ito ang cross, alam ng Diyos yan, lahat na mangyayari ito. Kung ito ang cross, ito yung cross. Ang kung saan makita ang ating kalayaan mula sa kapahamakan, dito sa miserable situation, mula sa sentensya ng Diyos. God's sentence, yun yung number 1. Number 2, number 1 na yan. Number 2, from that sin and death. Hindi man from sin, from death. So ito yung mga nagsakop sa atin. No? Sin and death. Tapos, meron pang law. Okay, summarize na lang natin. No? Law. Meron pang darkness. No? Meron pang darkness. Number 4, darkness. Okay? Ang 10, summarize na lang natin mga 5 ata to, 6. At meron pang spiritual condition natin. Number 5, yung spiritual condition. Spiritual condition natin na tayo ay dead, no? Dead spiritually. Tapos meron pa tayong blindness. So 6. Sinamarize natin ng 6. 6. So ganun ang nangyari, kapatid. Na we are in that misery. Sabi ni Andres, kung walang makipagbaka, walang kalayaan. Sabi niya. Yung nag-alsa baluta na siya, si Rizal nandun na din sa dapitan. Kinuha na siya ng mga praile. So nakipagbaka na siya, lumaban na siya, pero hindi niya kaya nga, sabi ko. Pero at least, nakitaan ng puso na aalis doon sa kapahamakan. Ihanda niya ang buhay, ibuwis niya. Pero, tinraidor siya ni Emilio Aguinaldo. Pinapatay siya bilang treason daw. Kasi, nangyari doon, gaya na sinabi ng history, si Gat Bonifacio ay pinatay ng Pilipino, pero si Rizal ay pinatay ng praile. Diba? Mas masaklap yung pinatay ng Pilipino. Ay parang si Kristo. Na typology nga si Kristo pinatay sa sariling bayan. Israel mismo ang nagpatay sa kanya. So ang point natin dito, yung redemption na ginawa natin, natanggap natin kay Kristo, bakit
kailangan natin matanggap, kailangan natin makuha yan kasi merong miserabling situation nung tayo po ay namuhay dito sa kapanahunan natin ngayon. Kahit ka man Hudyo ka, kahit ka man Hintil ka, wala na pong tinatawag na espesyal sa harapan ng Diyos. Kahit anong lahi ka, mababed, because all have sinned and come short of the glory of God. Sabi ng Bible sa Romans chapter 3, look at, in verse number 10 to 19. Malalaman nyo ngayon ang mystery and prophecy patungkol sa redemption. Ano ba ang plano ng Diyos sa panahon nung sa lumang tipan, nung hindi pa si Kristo namatay? At ano din ang plano ng Diyos ngayon? At bakit kailangan ng tao, kahit Hudyo ka man o Hintil, ng kaligtasan o katubusan? Dahil mga kapatid, sa Romans 3 verse number 10 to 9, at sabi ng Bible, Romans 3:10 to 9, as it is written, there is none righteous, no, not one. Bakit kaya there is none righteous? Verse 9, what then? Are we better than they? Ano bang tinutukoy ni Apostol Pablo? Ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay, bilang Hudyo, ay advantage ba or nakakalamang ba tayo sa mga Hintil? Hindi po. Sabi ng verse 1 of Romans 3, what advantage then hath the Jew? Or what profit is there of the circumcision? Meron dapat sana. Kasi sila ngayon ay merong oracles ng Diyos. Verse 2, for what? They have the oracles of God. Meron siyang salita ng Diyos. What if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Sabi niya, yea, let God be true, and every man a liar, but every man a liar. As it is written, thou mightest be justified in thy saying, and mightest overcome in thou art judged. But if our righteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous, who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid. For then how shall God judge the world? Or if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory, why yet am I also judged as a sinner, and not rather as we be slanderously reported, as some affirm that we say, let us do evil, that the good may come, whose damnation is just. So what then? Are we better than they? No, sabi ni Pablo, sabi sa kanyang thesis, no, hindi tayo better ng mga Hudyo, for we have proved, both Jews and Gentiles, ano yun? That they are all under sin. Very clear yan sa mystery program. Ilagay nyo sa inyong mga puso, yung expression na yan, wala yan sa Old Testament. Now, bibigyan ko kayo ng notation. Bakit wala yan sa Old Testament? Kasi ang Gentiles are the enemies. They consider it not a people of God. Amen? The Philistines, the Amorites, the Perizzite, the ano pang klaseng mga sites, di ba? Nandun lahat yon. Kaya mga kapatid, pagdating ng grace period, all under sin na, kahit Hudyo ka pa. Amen? Tingnan mo, verse number 10. As it is written. So take note, pagkaisi si Paul, dito sa panahon ng grace period, magsabi si Paul ng, as it is written, anong ang tinutukoy niya na Bible? Is it the Pauline epistle? I will answer my question. It is the Old Testament scripture. No? Pag sinabing, as it is written, sinulat ito. There is none righteous, no, not one. Oh, mukhang ang prophecy, Pastor, connected pala sa mystery. No, hindi. Bibigyan ko yan ng sagot sa Biblia mismo. Iba ang plano ng Diyos patungkol sa Hintil. Doon sa verse na yan. Look at, anong verse ang alam nyo na connected dyan sa Romans 3 verse 10? Sinong may idea? Wala? Ano, Brad? Meron ka idea? Anong libro yan tinutukoy ni Pablo na sinabi niyang at is it is written? Wala? Kaya kung gusto niyo, bili kayo ng Bible na may cross-reference. Try to ask Pastor Anton kung meron ka bang Bible, Pastor, na may cross-reference.
maka-help ito sa study, no? A little bit lang naman, hindi lahat, no? So, it is written in the book of Psalm 14. Yan, Psalm chapter 14. Okay, tingnan niyo po ang plan of God in the Old Testament program, sa prophecy na program of death, hindi po sa mystery, kung ano po ang plano ng Diyos sa Gentile people, and the people of God, the Israelites. Look at, the mystery before is, the people are persecuted by the enemy, which are called the Gentile people. Look at verse number 1. The fool had said in his heart, there is no God. Are you a fool? Do you believe in God? Man, I also believe. They are corrupt. Mga fool lang ay corrupt. Pagka hindi naniwala sa Diyos, corrupt. Do you believe in God? Pero sometimes our ways are corrupt. So it doesn't mean that you believe God na akala mo ang buhay mo hindi na corrupt. So how much more ang mga tao na ayaw talaga magbasa ng Diyos, ayaw sumunod ng Diyos. Doon nagsasabing luwas or ligtas, pero ang buhay ay corrupt. Maraming mga hindi magandang tularan sa Panginoon. Kaya please, if you're a believer of God, then you are wise. But sometimes ang ating pamamaraan ay foolish. Para tayong tao na hindi naniwala ng Diyos. Imagine mo yung lumaki sa Christian, pagdating ng panahon, grabe pala si Jaire. Lasinggero, ano pang ba, drug addict, lahat ng babae, hala, punta ka na doon, Jaire. Ang saklap nun. He was beginning a wise person, but end a fool. Amen? Sana hindi po ganon. Amen? So they are corrupt, they have done abominable works, there is none that do it good. Sino ito? Is there an idea na mga Hudyo ito? Nandyan sa next verses. The Lord looked down from heaven upon the children of men and see if there were any that did understand and seek God. Sino ito? Verse 10 naman, bibigyan kita ng hint ng Diyos. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that do it good. No, not one. Sino ito? Verse number 4. Have all the workers of iniquity no knowledge? Ito na yon ang idea. Who eat up my people. Kuha mo na idea. Kuha niyo po ang idea. So, hindi lahat ang tinutukoy doong mga fool ay the Jews. Sila yung mga enemy. Kasi may possessive ginamit ang Diyos. So usually, ang ginatukoy niyang fool ay yung enemy, amen? They eat my people. Paano ba ginawa na kinain nila ang tao ng Diyos? They kill. The enemy killed the Israelites, di ba? They eat my people. Ano ba? Nangyari? As bread and call not upon the Lord. Bakit sila hindi tumatawag yung mga fool, yung mga enemy? Kasi enemy na nga sila eh. Sabi ni Pharaoh, sabi ni Moses, let my people go. Sabi ni Pharaoh, ano sabi? Who is that Lord? I know not the Lord. I am the Lord. Sabi ni Pharaoh. Kaya po, yun yung sa Old Testament. Kaya kuha niyo po yung need of redemption sa panahon natin ngayon. Kasi ang Jew and Gentile, all under sin. Yun ang point kanina, di ba? There is none righteous. Yun yung mystery. Na nung nalaman na pala na uwawan sa Bisaya pa, nahiya ang mga Hudyo. Kasama na kaming makasasala. Sabi nga ng Salmo, sila yung makasasala. Sila yung mga mangmang. Kami ang people ng Diyos. Kami ang mga sinasaktan nila. Kasama na pala kami na parang isip gulayat. Di ba? Masaklap yun. Masaklap talaga yun. Kaya nga, kailangan ka ng redemption. Amen? That's a misery. No, there's a misery to you, Jews, because you said you're a people, but you don't believe on the Christ who died. Ikaw mismo, mga Hudyo, ang nagpapatay. Yan ang sabi ni Pablo. Kuha niya po ang point ng prophecy and mystery nga kuhan. Sino yung sinasabing sa Bible na there is none righteous, no, not one? Yun yung mga enemy of God dati. Di ba? Kuha niya po? Who eat the people of God like a bread and call not upon the Lord. Tingnan niyo po, verse 5, for there
And were they in great fear, for God is in the generation of the right. Sino yung righteous? Kabaliktaran ng mga mangmang ay mga wais or mga tama ang buhay. Sino yon? The people of God. Okay? And sabi ng Bible, ye have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. Oh, that the salvation of Israel. Verse number 7. Nandiyan na kayo sa Bible nyo? Psalm 14 verse 7. Sino ang tinutukoy kabaliktaran sa mga mangmang? Israel. The enemy eat the people of God. Sino yon sila? Ang people of God ay Israel. Come out when the Lord bring it back the captivity of His people. Bakit sinabi na bring it back the captivity? Kasi kinuha sila mula sa Israel at ikinain sila. Bakit kinain? Imagine mo yan, niransak yung Jerusalem, kinain lahat. Kinuha lahat ng mga ari-arian, pinatay pa sa yung iba. At si Daniel, si Shadrach, si Meshach, Abednego, si Shamea. Yan na yung short. Dinala sa Babylonia. At sinabi ni Daniel, kalayaan! Mula dito sa Babylonia. Sabi ng Panginoon, no, walang kalayaan dyan. Just obey Nebuchadnezzar. Just rule with him. Kaya ang ginawa ni Daniel, parang si Rizal, he studied the language of the Chaldeans. And he reigned with Babylon. He reigned with Darius. He reigned with Cyrus. Ano ba? Ano mga hari na yun? So kasama niyang hari. So anong nangyari? Siya natuloy ang naging blessing sa Gentile kings. Ano pa? Kaya kapatid, this is the prophecy side ng sinasabi ng misery. Ano yung misery dati? Prophecy side, ang misery ay yung not a people of God. Sino yung not a people of God? Mga fools. Walang kilalang Diyos. Sino yon? Mga Gentile, mga Gulayat, mga Philistine. Tayo yun. But praise God, when there is that cross, the great shift about redemption. Kasi ang redemption sa Old Testament is, they will be saved from their enemies. Look at Luke chapter 1. Ano po ang redemption? Ang misery. Natanggalin sila sa miserableng situation kasi sinakop sila sa sariling, kinuha sila sa kanilang sariling bayan, dinala sila sa ibang bayan, a strange land. No? Sabi ng Matthew naman, Luke chapter 1, not Matthew. That is the promise of God in the Old Testament that the prophet shouted na God will send the Redeemer. Don't worry, He will send the Redeemer. From what? Saan tanggalin sila sa situation? In that situation na merong nag-hate sa kanila. Verse number 69. Verse 68, the Bible says, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. So that's the act of redemption. The Redeemer is God. At sabi niya, binisitahan niya at tinubos niya ang kaniyang mga tao. Sino yung tao ng Panginoon sa Old Testament? The people of God is the Israel, and raise up an horn of salvation. So connected po, pag sinabing redemption is salvation. Pero hindi po ito patungkol sa kaluluwa mo na talagang individually kasama ang Gentile. No, because this is a prophecy sign. But mind you, God is still gracious, ay mabless pa rin ang Gentile through the instrumentality ng Israel. Kasi sila yung saksi talaga. Sila yung totoong saksi na magkalat sa buong mundo para ipangaral si Kristo. Pero hindi natupad. Kaya nangyari, ay nandyan na sana ang kanilang hari. Verse number 70, as He spake by the mouth of His holy prophets, which had been, ano yon? Since the world began. Ano po ang kaniyang tanggalin sila sa miserable situation, sa misery? Anong misery na nasa kanila? Verse 71, that we should be saved from our enemies and from all hand of all that hate us. So darating si Supremo ang inaantay nila na maghimagsik para sa ating kaaway at para tayo mapalaya mula sa ating mga kalaban at nang aapi sa atin. Yun ang sabi ni Andres. Pero sabi ni Kristo, ako'y nandito na para tanggalin ko kayo sa kaaway nyo. At sabi niya, ha? Abay, ikaw ang aming tagapagligtas. Anak ng panday.
anak ng karpintero, galing lamang sa Bethlehem, anak ni Maria na wala ng reputasyon, hindi queen. At yan nakasakay lang namang donkey, walang pera, nung simulat sa Paul, nung isinilang sa pasungan lang, Bisaya yung pasungan manger, no? At isinilang na walang glorious kingdom or palace, na akala ba namin ay ikaw ay tagapagligtas namin. Pero sabi niya, ang kasama mo mga farmer, ang kasama mo tax collector, ang kasama mo mga si Pedro na mga ngisda. Ano ba yan? Ikaw, hinahanap namin yung matipuno, ganun ang mga akala nila. So, walang tinanggap na hari na magligtas sa kanila mula sa kaaway. Amen? Instead na they have the Redeemer, paharap ng paharap, sabi niya, repent for the King is coming. Ako na ang magligtas sa inyo mula sa inyong kaaway. Tinanggap ba nila? Masaklap. Hindi po. Tinraidor siya ni Judas Iscariote. No, dalawang tinraidor ni Emilio, si General Luna at saka si Andres. Sa Cavite naman si General Luna namatay. Di ba? Yung di-assassinate siya. Pero si Andres sinaksak hanggang namatay. So ang point natin dito, ang traidor na yon na tao na si Judas ay siya na ngayon ang nagiging pinuno na walang nangyaring kaharian dahil ang mga pariseo, mga ulupong ay sila mismo ay hindi tumanggap doon sa hari nila. Walang nangyaring katubusan. Amen? Sa Old Testament, dapat sila tanggalin sa masaklap na sitwasyon. Walang nangyaring majestic reign. Walang nangyari. There is a need para pang Israel nila ay mapasaya ang buhay nila, mag-reign sila sa hari. Pero walang nangyari. Then, sabi ni Paul sa kanyang thesis sa Romans, back to Romans chapter 3, tingnan niyo po, kaya nating i-determine, ito talagang plano Panginoon, grabe, ma-appreciate nating verse by verse. Sabi niya, ganito pala nagsabi si Paul, nagsabi niya, we have proved, na-prove na namin sa korte, ayon sa aming paglilitis, na ikaw, ganyan, parang ganyan ba nga punto, na ikaw, Mr. Juan de la Cruz, ay nahatulan ng reklusyon perpetua. At wala ka ng bail or ano pang piyansa. Ganon din ang nangyari sa Hudyo. Ang kasaklap na nangyari sa kanila na akala nila sila yung tao ng Diyos. Akala nila sila yung magmayagpag sa kanilang pamumuhay, sa kanilang buhay na bilang nandun na nakaupo sa mga Romano, mga gobyerno ni Pilato, ni Herod. Akala lang nila yon. But there is that righteousness of God na hindi base. Kasi righteous talaga ang mga pariseo. Look at Matthew chapter 23. Kung magmayagpag lang ang righteousness of the law, talo pa tayo sa mga pariseo. Dahil talagang kaya nila ang mga bagay-bagay kasi very detailed po ang mga Parisi patungkol sa mga kautusan ni Moises. Kaya verse number 1 in Matthew 23, then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. Yun ang masaklap, Kuya Joboy. At sabi ko, Kuya Joboy, ako lang ay hindi lang ama mo, pastor pa. At sabi ni Kuya Joboy, Brother Joboy, Papa, tama ang sinasabi mo, pero ang iyong ginagawa, hindi. Imagine mo yan, sakit yun sa akin. Sakit yun. No? Na minsan, akala natin tama ang ating ginagawa, pero hindi connected sa ating sinasabi. Nagsasabi ang mga tao, mahal ko ang Diyos, pero saan ka na ngayon kung mahal mo ang Diyos? Saan na sa iyong mga ginagawa? No? I've heard a preaching about a holy woman's treasure. Na isang virtuous woman will be praised not according as she demand, but according to the result of her work. Ang isang virtuous mother, virtuous wife, hindi siya ma-praise at dinimanda, appreciate mo naman ang luto ko. Luto ko nga ito eh. Hindi ka na magsabing ganon kasi ang resulta ang magsasabi. Amen? Yun. Oh, the result will talk.
rather than you demand. Kaya sabi ng Bible, itong mga Pariseo na ito, hala, sabi ng sabi, pero hindi naman ginagawa nila. Verse 4, for they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders. Yun ang preaching ni Evangelist kanina. Na maraming nagsasabi, hala, ikuha natin, meron tayong bigayan, bigay tayo para sa Panginoon, para kayo i-bless. Sabi niya, pag iyan magbigay ka ng isang kutsara, ibabalik sa isang pala. Pag iyan isang pala, ibabalik isang dump truck. Mga ganon. Okay, magpakuan tayo. Magpabili tayo ng sasakyan ni pastor. Mga ganon-ganon, di ba? Project. Ang daming project. Halimbawa, hala, dami na. Ang nangyari, mamatid, pati si pastor, hindi nga nakapagbigay. No? At si pastor lang ang saint na mali ang doktrina kasi sabi ng preaching kanina, distributing to the necessity of the saints, plural. Kaya ang lahat ng nasa offering of tithe, hindi lang sa mga bagay-bagay patungkol sa building, amen? Patungkol sa mga sasakyan, patungkol sa mga kailangan natin. Pag may mga kapatiran tayo nahirapan sa pinansyal na layo ng gasolina, please, we will let that amount pwede natin ikuha sa treasurer na para makatulong sa mga ibang kapatiran. Hindi lang may sakit. Amen? Yung mga nahirapan, mga kapatid. Amen? Kasi ang ating mga bagay nga nasa atin, mga kapatid, ay yun ang illustration na kung sinabi ng panahon ni Moises nga, na sinabi ng mga Pariseo na gawin nyo ito, gawin nyo yan, pero sila mismo hindi nila kayang mag-illustrate. Kaya, thank God na may reminder po even sa akin na even ako na bilang in that position, hindi ako mag-command, but rather, sabi ni Paul, I should be an example. Amen? I should be an example. Si Paul, sabi nga niya, may power ako na kukuha ng mga bagay patungkol sa bagay na kailangan ko, pero hindi ko ginamit. Nagtrabaho ako para hindi kayo magsabi na una, binigyan niyo ako or whatever, kundi maggawa ako ng bagay para magiging example ako sa inyo. Yun ang sabi ni Pablo. Pero ito mga Pariseo, anong nangyari? Wala. Sabi lang, pero hindi nila din gawin. Amen? Kaya mga kapatid, kung righteousness lang sa law, alam din nila. Pero, mga kapatid, sabi ng Romans chapter 3, noong time ng Pariseo, ayaw tumanggap doon sa hari nila. Then, the change of dealing of God, there is that abundance of grace na wala na pong righteousness of the law. Ang basis, ano ang basis na, mga kapatid? Ang basis is by the grace, redemption that is in Christ. Ano yon? Freely, ikaw na maligtas. Hindi na sa Mosaic law, kapatid. Hindi na sa pag-keep sa law. Kundi sabi ng Bible, Christ is the end of the law for righteousness. So, anong nangyari, kapatid? Ipinrove ni Apostle Paul sa scripture na ang Hudyo ay under na sa kasalanan at ang misery, kahit Hudyo ka man or hintil, lahat ay under sa kasalanan, sin and death. No? Sabi ng sentence ng Panginoon sa Bible ay Galatians chapter 4, Galatians chapter 4, makikita natin diyan, no? Sinabi ng Bible sa Galatians chapter 4 na yung 3 pala, Galatians 3 verse 22, na lahat ay wala na pong exempted, no? Kahit sino, individually, whatever race, sabi ng Bible, sa Bible is, but the scripture had concluded, may conclusion na, kanina, prove, it was proved by the God, ngayon, conclusion na, all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Alam mo bakit inuulit ng Panginoon kanina na prove kahit Hudyo, Hintil, makasalanan. Ngayon naman, conclusion na lahat ay makasalanan. Bakit? Kasi ang isip kasi ng mga Hudyo, talagang wala silang kasalanan. Kasi righteous sila sa harapan ng Diyos dahil ginawa nila ang law. Kasi kung magkasala sila, offer lang naman sila eh. Gano'n lang naman eh. Pag magkasala sila, offer na naman. Pag magkasala sila, offer na naman. Ang tawag doon, accepted pa rin sila. Kasi ulit-ulit na offer. Amen? Kaya nga talaga sila, yung mga agriculturist, bro, alam nila pagpadami ng mga tupa, alam nila kung paano. Ikaw daw magpagkasala, kung wala kang tupa,
wala kang mga mahuling animals, wala ka rin. Hindi ka din mapatawad. Danger ka din. Kaya talagang they keep secure na meron silang mga blood sacrifice. Diba niyo po? Alam nila kung paano ito. Pero God made that declaration at sabi niya, wala na yan. Wala na yan. Hindi na dapat yan ang gagawin nyo. At matatanggap pa yan sa akin na magkaroon kayo ng redemption. Hindi yan. Sabi ng Panginoon, bakit? All under sin that the promise. Look at Romans chapter 10 verses 1 to 3. Kaya sabi ng Panginoon sa sulat ni Pablo, hindi dapat na kayo magawa-gawa niyan. Submitan na kayo sa plano ko. Ang plano ko ngayon, hindi na based sa righteousness of the law, kundi isubmitan nyo na ang sarili nyo, ipasailalim nyo na, para magkaroon kayo ng kalayaan. Si Kristo na ang namatay para sa inyo. Yun ang sabi niya. But brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel that they might be saved. Ano ang dating misery nila? Bro, sinakop sila sa mga dayuhan. O, diba? Maganda kay mga punto ni Andres, mga dayuhan na sila mismo ay talagang, gano'n, no? Pero ngayon, mga kapatid, hindi na ang dayuhan ang nagsakop na sa kanila, kundi ito, si Satanas na. Direct na mismo, ang direct na mismo. Ang trabaho niya, blind. Yun na. Kuya Joboy, hindi na ang dayuhan, mga. Oo nga, napalaya ka mula sa Kastila, pero hindi ka naman napalaya mula sa Diablo. Saklap din yun. Amen? Kung buhay pa si Andres, sinulwining ko na yun eh. At sinabi ko, Andres, dapat isipin mo muna na ang kalayaan ay magmumula sa kaluluwa, hindi sa bayan. Yun sabihin ko kay Andres. Buti na lang, Panginoon ang bahala sa kanya. Kasi si Rizal, nakapunta ng England yon, kaya may Rizal Park doon. At nung siya ay nagbiyahe, kasama niya si William Carey. Hindi ko alam kung gaano katotoo ito. At habang sila ay naglalawig, wala pang eroplano dati, si William Carey, kung i-type nyo sa Google, ay siya yung missionary doon sa India. The missionary to India. Kung sino si Mother Teresa sa Calcutta, India, si William Carey talaga ang nagdala ng Christianity sa India. William Carey. Sa Hudson Taylor naman sa China. Si Hudson Taylor sa China. So mga kapatid, ang point natin dito, na manapalaya man, si Rizal, ay may idea siya sa knowledge kasi ang favorite book niya nasa kanyang library is marami. Isa doon, Biblia. So hindi ko alam kung sinulwining ni Rizal si Andres. So ang point ko nito, may idea sa Diyos at naniwala siya na walang purgatorio sa Bible. Kasi ang ginatanggal niya sa kaisipan ng tao, yung magpasakop sa praile. Ang praile nagtuturo ng purgatorio. Kasi Katoliko sila eh. Kaya sabi ni Rizal, there is no purgatory. Neither Jesus Christ mentioned it. Sabi niya sa Bible niya. Sa kanyang sulat ng No Limitang Hiri, Tagalog. Tingnan mo ata. Kung hindi ko alam kung daan sa ang banda, basta yun na-mention, there is no purgatory. Sabi ni Rizal. So ang point dito, yung mga Hudyo na yan, akala nila ay okay pa sila. Hindi nila maranasan ang miserableng buhay para susundin nila, sabi nila, ang Israel, sana maligtas sila. Bakit? Sabi ni Paul, alam ko naman, meron akong record na sila talaga ay grabe, may zealousness sa kanilang gawa. Pero ngayon, namatay na si Jesus, hindi na yon ang batayan. The knowledge of God ay namatay na ang tagapagligtas. Amen? At kung hindi saling maniwala nito, miserable sila. There will be no majesty. Walang langit ang para sa kanila, sabi ni Pablo. At sabi nila, kasi alam ko, verse number 3, ay ignorante sila. They are being ignorant of God's righteousness. Ano nangyari? And going about to establish their own righteousness. And forget us, mga Gentile, kasi wala talaga ito yung basis na righteousness. Amen? Wala talaga. Bakit? Kahit ano na lang kinakain natin, baboy, ano pa, ayaw ng mga Hudyo yun eh. Hindi talaga tayo righteous. Dagdagan pa natin dito, Galatians, Kasi kanina, kalimutan ko eh. Bakit nasabi ko, na-prove ko, na talagang yun ang isip ng mga Hudyo at talagang kinadidirian nila tayo. Nang didiri sila sa atin,
Ayaw nilang makipaghalubilo sa atin ng mga hintil. Kasi sabi ni Pablo sa Galatians 2 in verse number 14 and 15. Basahin natin lahat. Ready, go. But when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, living after the manner of the Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as though the Jews? Tingnan niyo po, who are Jews by nature. Tingnan niyo mga Gentiles, and sinners of the Gentiles. What is the opposite of black, Kuya Joboy? White. What is sinner? White or black? Kung ano ang opposite sa black, white. Kahit tayong mga Hudyo, hindi tayong mga makasalanan. Yan ang sabi nila. Yung mga hintil na makasalanan. Kuha niyo po, ganun sila magmalinis. Ganun sila magmalinis. Pero nung namatay na si Jesus, anong miserabling situation? Hindi yung pagsakop sa mga kaaway. Ang miserable situation, sabi ni Pablo, kayo makasalanan na proof na sa Bible. Wala nang sinasanto ang Diyos. Amen? Hindi na kayo magsasabing tao ng Diyos, lahat ay makasalanan. The great labeler of man, labeler means label, sin and grace. Bakit ka tinawag na makasalanan? Dahil unang lahat tayo nangangailangan ni Kristo. Amen? Bakit ang Hudyo at Hintil makasalanan? Dahil si Kristo ay namatay para sa lahat ng kasalanan. Amen? Kaya praise God na tayo man ay hintil, ang plano ng Diyos sa mga bayan ng Israel ay hindi naman talaga nagiging direct sa atin kasi through them, mabless din tayo through them, but praise God na bless tayo not only, hindi tayo na bless sa seed, sa seed na plural. Ano yung plural? May S, little boy. Ano yung seeds pa plural? Ano yun? The nation of Israel. Saan tayo na-bless? Sabi ng Bible, doon sa seed, which is Jesus Christ. So saan galing ang blessing natin? Para matanggal tayo sa misery? Punta tayo sa majestic. Ano yan ang unang, ano ngayon gusto kong paalala bago kayo umuwi? There is a miserable situation. Tinanggal tayo doon because of the redemption and God put us in that majestic seat. Amen? Nilagay tayo doon. From miserable situation to a majestic seat. Mabatid, kaya dapat tayo magmangha sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Bakit tayo dating makasalanan at inalis niya tayo doon? No? May time pa konti. Punta tayo sa sin and death. The sentence of God kanina, Galatians 3. Look at sa Matthew 18. Illustration lang po ito kasi hindi naman to direct sa atin na sinulat. But we could make a message, a principle out of a story in another books of the Bible. We are not taking out those things. Kasi sabi ng Bible, all scripture is profitable. But first of all, pag kayo magbasa tayo ng Bible, alam natin, Matthew, it's a kingdom mindset. Matthew is a writer for the Jews. But the principle of redemption is there. Paano malaman? Kasi from a miserable situation to a majestic position. Look at verse number 25. No? Are you there? Matthew 18:25. Sabi ng Bible, verse 23, therefore is the kingdom of heaven is likened unto a certain king which would take an account of his servants, and when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, wala siyang pangbayad, his Lord commanded him to be sold. Imagine mo yan. Anong ibenta niya? Hindi lang ibenta niya yung bahay, yung asawa niya mismong babae, ibibenta niya. At ang anak niya mismo, para lang makalaya siya sa utang. Imagine mo, ibuwis mo yung pamilya mo para makalaya ka sa utang mo. The servant therefore fell down and said, worship, and said, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loose him, and forgive him the debt. Pero nangyari,
But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. Imagine mo yan. So when his fellow servants saw that was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after he had called him, and said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all that debt, because thou desirest me. Shouldest not thou also have compassion on thy fellow servant, even as I have pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall he, my heavenly Father, also do unto you, if your hearts forgive not every man his brother their trespasses. What a very clear distinction between Old Testament and New Testament. No? Clear distinction. Bakit? Pag ikaw ay hindi magpatawad, hindi ka rin patawarin ng Ama. Kanya po? Pero, practically, ganito yon. Are you saved? Somebody sacrificed his life para ikaw mabayaran ang utang mo. And Jesus is his name. The Son of God, a majestic heaven he left the splendor of heaven, knowing his destiny, and he went to Golgotha para sa akin at sa iyo. And that miserable situation, siya din ay pumunta doon. He tasted death for every man. At ang need ng redemption of death na tayo mismo na di kayang bayaran, siya ang nagbayad, kapatid. Then everything is free. We are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. May bayad, wala? Meron, pero hindi ikaw ang nagbayad. Hindi ako nagbayad. Ang Panginoon na nagpalaya sa atin mula sa utang ng kasalanan, siya ang nagbayad. Siya ang nagbuwis ng buhay para sa akin, para sa iyo. Hindi ka mapahamak na sa impyerno. Wala na sa atin ang kapahamakan. There is no now therefore no condemnation to them. Ang buwis ng buhay, ang sakripisyo ng buhay, ang iyak, ang luha, ang dugo, hindi lang yon. Wala yung katiting yung mga hero sa Pilipinas. Ang dura, lahat na yon. The multiple death, hindi sa physical na freedom, kundi sa spiritual freedom. Amen? Yung kalayahan na mula sa impyerno dahil sa Satanas, mismo ayaw niya kang mapunta ng langit. Gusto niya ikaw mapahamak na walang hanggan. Pero ang Panginoon mismo ang nagsikwisyo. Wala kang binayad, siya na lahat nagbayad. Ang tanong, minsan sa buhay mo, hindi mo naintindihan ang Panginoon. At sabi mo sa iyong kapatid, Brad, mukhang may utang ka pa sa akin ha. Something like that. E, paano yung pastor? Kailangan mabayaran talaga. O, walang problema, bayaran din talaga. Pero may tinatawag na kung yan naman ay nang pinatawad ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi siya magbayad. No? Kasi consequence, magbayad din siya. Pero sa puso mo, sa puso mo, pinatawad mo siya. Kasi ano yon? Sabi ng Ephesians 4, patawarin ang iba dahil pinatawad ka na. Amen? Patawarin ang iba, hindi dahil natakot ka na ikulong at patayin at pabayarin ka rin uli dahil yun ang nangyari sa servant na binasa natin, kundi kung naintindihan mo ang redemption sa panahon ng biyaya or mystery program, hindi po katulad sa prophecy. Prophecy program yun kingdom nga Ang hari nas mismo narinig, uy, ano bang lingkod ito? Pinatawad ka na kita. Ngayon, hindi ka nagpatawad ng iba. Halika, bayaran muli. Pakulong ka. O, pero sa panahon ng biyaya, hindi po. Sabi ng Bible, verse 32, Ephesians 4, Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Mga kapatid,
Sa puso mo ay pinatawad mo na siya. Pero ang tao na yon ay dapat magbayad sa kanyang consequence. Bakit? Hindi din dapat na hayaan lang na siya ay maging ganon kasi commandment sa panahon ng grace period, mamatid. Anong commandment? Verse number 25, same chapter. Verse 25. Anong sabi ng Bible? Wherefore, putting away lying. So ikaw mismo na pinatawad na yung kapatid at nagsabi ka, sis, Brad, magbayad ako. Tapos sabihin mo na hindi mo binayaran, sabi ng Bible, huwag kang magsinungaling. Amen? Bayaran mo din dahil may consequence din yan sa Panginoon. So huwag kang magsabi na ng curse doon sa brother mo. Let God will do the work. Amen? Vengeance is mine, saith the Lord. Amen? Hindi ikaw maghimagsik at sabi niya, ipakulong kita. Ikaw magbayad ka. No, sabi niya, gawin niyo po, huwag niyong gawin yon. Tayo nga'y pinatawad na mula sa kasalanan. Amen? Tayo ay tinubos. Amen? Kaya tayo din dapat ay parang tagatubos. Amen? Sa ating puso. Pero, kung hindi naman talaga kaya din nating tubusin siya sa aspeto ng physical, pero sa prayer mo, sa puso mo, ay, Lord, tulungan mo siya. Hindi mo na talagang ichismis, pag-usapan siya, siraan siya dahil hindi siya nagbayad ng utang. No, wag mo. Patawarin mo dahil unang-una, pinatawad ka na ng Panginoon. Pero, kato naman ng utang, sabi ng Bible, huwag kang may sinungaling. Kung anong nagsabi mo, gawin mo. Verse 28, look at. Verse 28. Verse 27 mo na. Neither give place to the devil. Kung ikaw naman ay ligtas na. Ligtas ka na, napawala ka na sa kasalanan, hindi ka na maimpyerno. Pero ang buhay mo naman ay sumusunod pa rin sa dyablo. Huwag mong gawin yan. Amen? Meron niyang kalalagyan. Pag yan ikaw mismo, Kristiyano na, pero ang iyong buhay ay kamunduan, may kalalagyan ka. Amen? Kaya don't do that, mga kapatid. Don't do that because the devil will destroy you. The world will destroy you if you will give place to Satan. He will destroy you. He will kill you. He will destroy you. Verse 28. Kasi yun ang trabaho ng diablo eh. Killing, stealing, and destroying. Verse 28. Let him that steal no more, but let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needed. Magtrabaho, sabi ni Apostol Pablo. Pag hindi ka magtrabaho, huwag kang kakain, Kuya Joboy. Amen? Kasi huwag kang magnakaw. O, kanya po, sa other side, God redeemed us. God forgave us. You forgave others. But on the other hand, ikaw na napatawad, huwag kang magsinungaling, huwag kang magpasakop sa dyablo, sa mindset niya, at huwag kang magnakaw. Amen? Kasi kung yan ay gagawin mo, consequence. Either pwede kang makulong. No, pwede kang makulong. Pero sa iyong kapatid, bilang kapatid sa Panginoon, nandun yung prayers, nandun yung heart of forgiveness, wala pong iniwan sa atin na magchisme sa isa't isa, kung anong nagawa na kamalian sa isa't isa, but rather forgive. But sin is sin. Kasalanan ay kasalanan. Sabi ng Bible, the wages of sin is death. So there is always a consequence kung may kasalanan. Kaya kung ikaw, father, mother, may kasalanan anak mo, give them a consequence. Kaya nga si Joy Joy, hindi basta-bastang ganun eh. Kasi training, it takes training, mga kapatid, no? Akala nyo ang success ay palang ganun lang? It takes tears. Yung wrestling ko sa kanya na palo. Pag magdala ko lang, okay na, ubi na ako. Ayan mo? So, please, do your job, parents. Kung wala nang hope ang lahat na mapaluin kasi ang laki na ni Kirpe, words of God. Use this rod. And use this rod. Use the word of God. Wala nang iba. Huwag kayong sobrang busy sa inyong tahanan. Talk to your children the Bible. Amen? Because this is the rod of God. This is the direction, the map, so that hindi tayo mapasakop at manumbalik yung kapangyarihan ng dyablo sa buhay natin na maganda na sana ang ating posisyon na sa langit na tayo nakaupo. Oh, what a majestic seat that we have. We are seated far above heavens. We are forgiven. We have eternal life. We have everything that we need. But our life is influenced by the devil. Gusto niyang sakupin niya ang ating mindset. Kaya we need to reckon. We need to destroy the stronghold. Amen?
stronghold sa ating mind. Destroy natin yung mga worry, yung mga problem, yung mga ano pang mga bagay na ito. Tanggalin nyo sa mind yun, mga worry. Mga worry. Paano ito? Magbayad pa ako. Wala akong pambayad sa aking mga pagpaaral, di ba? Maraming mga nagpapaaral dito. Huwag kayong mag-alala of that. God is good. Amen? He's just near. Just talk to Him. Ang telephone number ng Panginoon ay 333. Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. Gaya ng sinabi nila, hindi tayo, parang, parang killjoy, na yung verse na yun, para yun sa Israel, pwede yun sa atin, amen? Sabi ng Bible, let everything by prayer and supplication, and let your requests be made known. At sabi mo, Lord, kami man ay tinubos na at napalaya na mula sa aming nagpasakop sa amin ng dyablo, at kami na ay nawala na sa kadiliman. Pero Lord, dumilim pa rin ang isip ko. Ang dami kong problema, Lord. Di ba? So, ang gawin mo ngayon, Lord, tulungan mo ako at bibigyan ka ng peace. Anong klaseng peace? Una, ang nagpagligtas sa iyong kaluluwa, peace with God. Wala ka na, hindi ka nakaaway. Ikaw na ngayon ay napawalang sala. Peace with God. Romans 5, di ba? Through our Lord Jesus Christ. Then, sa paglalakad mo, wala ka pa sa langit, maraming kaguluhan sa isip. Kasi ang peace of mind, kahit may insurance ka pa, tanggal pa rin yung peace of mind minsan. No? Ang peace of God, ang tranquilizer. Yung, tawag doon, yung injection na mawala ang anesthesia. Na akala mo, sakit ang problema, God will put that peace of God in your heart. Kasi nung nag-pray ka, kasi ang prayer, yung prayer, hindi lang pagpikit ng mata, kundi lahat. You thought of God na, Lord, tulungan niyo ako. Ganyan. So, mapatid, praise God na hindi man mabaybay natin yung mga verses na yan lahat, but dalawa lang gusto ko maalala sa inyo. The miserable situation, tinanggal tayo doon to a majestic seat in heaven. Seated above, we are redeemed, Jews and Gentile, all under sin in our time, and now we have that righteousness, we have that redemption freely received by grace. Amen? Romans 3:24. And may your life be an instrument na kung paano ang Panginoon nag-expense, nag-sacrifice, ganun din tayo mag-sacrifice sa ating kapatid. Magsakripisyo sa ating pamilya, sa ating mama at papa. No? Do your job, mga bata, Kuya Joboy, na palagi na lang sakripisyo mama, laba, luto, linis, turo. Ikaw din naman, magkasakripisyo ka na in exchange. Pero hindi yon in demand na nag-demand kami. Challenge yon, exhortation yon. Kaya masaya tayo, mga anak natin, nagsakripisya din sila, nag-study, at pag uwi sa bahay, mama, 100 ang grado ko. Di ba? Duboy, 100 grado mo. Sabi Duboy. No, tulungan nawa ikaw ng Diyos. Amen? At tulungan kita. So, mga kapatid, let's help one another. Let's pray for one another. Amen? Let's bow down our head. Let's pray. Father, we are thankful for the lesson we have learned na wala kaming kakayanan because we are all sinners and all of us are in that miserable situation. We are all under sin. Maraming verses, Lord, kung tutukuyin or babaybayin namin. But truly, Lord, we are under the power. We were under power of darkness and we are controlled by the power of Satan. But now, Lord, thank you for that deliverance. We are now free. We have that liberty. Not to sin, but liberty to praise you because nakawala kami sa kasalanan at tinanggal na kami doon sa kapahamakan. Thank you, Lord, na somebody went to the cross for us. He shed His blood, buried, and rose again. Thank you, dear Lord, for that majestic seat that we have, seated na kami with Christ according to Ephesians 2. Lord, sana, Lord, ang buhay namin ay maging gaya na rin sa aming tagapagligtas. We could be a channel of blessing. Kung ano ang buhay ni Kristo at we call ourselves Christian and we name ourselves Christian, Kristiyano. Sana, Lord, hindi lang alam namin ang patunguhan namin, kundi alam din namin ang pamumuhay habang kami ay patungo sa langit. Alam namin na itong bagay minsan na aming nagawa ay mali. At kami po ay nang hiling ng tulong na ang aming pag-repent ay sana, Lord, ay repentance every day, yung pagtalikod namin dun sa maling gawa namin, Lord, ay talaga tuloy-tuloy nawa, Lord.
Bless niyo po, Panginoon, ang mga Berean brethren who are listening even here sa Tabernacle or any place kung saan sila. Tulungan nawa sila, Lord, sa kanilang paghahanap buhay. Sana ang kanilang araw-araw na ginagawa, mga routine na tulog, kain, trabaho, alis dito, alis doon, gawa dito, gawa doon. Sana, Lord, ang maisip nila, hindi lang dito sa ilalim ng lupa or sa ilalim ng araw. It's not only under the sun. Sana, Lord, ang kanilang isipan na one day na may mga sayang na oras ay hindi nawa nila nasayang. Sana, Lord, ay ma-priority nila kayo, ma-priority nila ang salita nyo, at maipamuhay nila, Lord, mapamuhay namin, Lord, kung ano ang inyong kalooban bilang mga tinubos na libre. Lord, sana kami din ay hindi namin masuklian dahil sa sobrang mahal yon. Pero ang amin na lang ay i-render namin. Sabi nga ng psalmist, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Lord, sana Lord, may ma-render kami sa inyo. Itong oras lang namin ngayon, kulang pa nga ito, Panginoon, dahil ang grabe ng inyong ginawa, hindi namin kayang mabayaran. Kaya Lord, ang sa amin na lang, thank you. Praise you, Lord, for that. We could try to may relay namin itong aming heartful devotion, yung aming puso na nag-umapaw sa kasayahan na aming natanggap. Ipapasa namin sa aming mga anak. Sana, Lord, hindi kami magkamali na mai-relay sa kanila na mamuhay ng tama, mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Sana, Lord, mabantayan namin ang aming mga anak na sila, Lord, bawat araw hindi kami magkumpiyansa dahil ang dyablo ay nandiyan lang para sirain ang aming buhay, sirain ang aming pamilya, sirain niya lahat ng nasa amin. Kaya, Lord, tulungan niyo kami na hindi kami exempted dahil wala pa kami sa glorious land. Nandito pa kami sa teritoryo ng dyablo. At sabi ng salita ng nyo, "The God of this world hath blinded the minds of them." But Lord, kahit nandito pa kami sa hindi namin territory, ay sabi ng salita nyo, "Greater is He that is in you than he that is in the world." Kaya Lord, kahit pa man na dito kami, pero kami pa rin ay nagbibigay liwanag, nagbibigay, Lord, ng mga good news sa mga tao para sila din ay mapalaya mula sa kapahamakan. Bless you po ang gabing ito. Bless you po ang mga brethren, health nila, at hanap buhay nila, at mga struggles nila, Lord, na kanilang mga decision making. Give them wisdom according sa grace niyo po. Bless us, Lord, sa fellowship namin this coming Friday with the family ni Brother Joey, Sister Bibbs, at yung baby nawa na ilang months, weeks na lang ay siya na ay i-deliver. At nawa normal delivery, yun ang wish namin and prayer. Provision din sa pagpanganak, wisdom din sa doktor na mag-handle. At Lord, bless niyo din po ang aming upcoming mga ministering, pamilya, or any one, or kahit sino na sa aming trabaho, sa school, mga students, Lord, na mayroon silang mga classmates. Sana, Lord, hindi sila mahiya. Sabi ng salita nyo na hindi ikinakahiya ni Pablo ang Ebanghelyo. Sana, Lord, ay mag-share sila. Kahit saan man sila dadalhin, Panginoon, na ipalaganap, i-spread nila yung good news. Makipakita nawa yung liwanag dahil, Lord, napalaya na kami. At sana, Lord, na maging instrument kami. Thank you sa gabing ito. Balik ko yung kapurihan, balik ko lahat ng nagawa na mga things tonight, song offering, thanksgiving, testimony kanina. Lahat na yon ibalik namin sa inyo dahil kayo po ang karapat-dapat nito. In Jesus' name we pray. Amen. So let's sing a song, a parting song natin, Dad. Let's sing a song, Dad. Let's all stand. And after that, ay mag-fellowship tayo, Dad. Now mag-fellowship tayo. Okay, so let's sing Redeem. Oh, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. 475. 475, no? We redeem, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb.
redeemed through his infinite mercy, his child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, his child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of his presence with me that continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, his child and forever I am. I think of my blessed Redeemer, I think on him all the day long. I sing for I cannot be silent, his love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, his child and forever I am. For I know I shall see in his beauty. Ito yun. The King in his law I delight, who lovingly guarded my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, his child and forever I am. Thank God, amen. Are you saved? Majestic situation for now. Let's part ways kasi hindi tayo forever na magsama. We have houses to dwell. God bless everyone. Keep safe and prayerfully tomorrow sa work, whatever schedule you have, may God bless you sa endeavor, lahat ng mga bagay na gagawin. Amen. Glory to God. He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In his arms he'll take and shield. Thou wilt find a solace. Just I